Kung ang isang DH sa abroad ay naabuso ng amo, minsan baka hindi lang amo ang problema, baka minsan ikaw din ang problema, real talk. Kung oo ka ng oo kahit mali na, kung tahimik ka kahit sobra na, kung takot ka magsalita kahit malinaw na inaagrabyado ka, huwag kang magtaka kung uulit-ulitin nila yan. Una, tigilan mo ang pagiging sobrang sunod-sunuran. Hindi ka robot, hindi ka nila pag-aari. May kontrata ka. Basahin mo, intindihin mo. Kapag may pinagawa na wala doon, magsalita ka. Hindi bastos ang may boundaries. Mas bastos yung inaabuso ka na pero okay ka lang. Pangalawa, huwag kang masyadong desperado na parang wala ka ng choice sa buhay. Oo, kailangan mo ng pera. Pero kailangan mo rin ng respeto. Kung lagi mong iniisip na okay lang kahit ganyan, basta may sweldo, ikaw mismo ang nagbibigay ng permiso para tapakan at abusuhin ka. Pangatlo, mag-invest ka sa sarili mo. Matuto ka ng language nila. Alamin mo ang labor laws sa bansang yan, know where to report. Kasi kung ignorante ka sa rights mo, mas madali kang kontrolin. At isa pa, kailangan marunong kang mag-isip. Hindi ibig sabihin na kailangan sobrang talino mo. Hindi kailangan honor student ka dati. Kailangan lang may isip ka. Marunong kang umunawa at umintindi. Marunong kang makipag-usap. Hindi ka tatanga-tanga. Tandaan mo to, hindi lahat ng mabait ay mahina. Pwede kang maging respectful pero firm. Kung gusto mong tratuhin ka ng may dignidad, umasta ka rin na may dignidad, pwedeng maiwasan ang pang-aabuso kung marunong kang tumayo para sa sarili mo